So good morning sa lahat po ng mga naandyan sa Facebook Live. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa gawain ito. Ito po ay gawain ng Panginoon, hindi sa akin, hindi sa kanino po man. So praise God. Salamat po sa mga naandito ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon pa lang. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay napakabuti. Meron po akong inihanda dito na topic. At kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin. Tayo po ba, naniniwala tayo na tayo ay mga Kristiyano? So when I ask the question, pag ako po ay nagtanong, Kristiyano ka ba? Ano sagot nyo? Amen. Now, dito sa Pilipinas, dahil sa dami ng mga belief, religions, paniniwala na iba't iba, sa bandang Mindanao, yan, agree with me kung tama ako, pag sinabing Christian, ibig sabihin non-Muslims. Tama? So regardless kung anong grupo ka, basta hindi ka Muslim, Kristiyano ang tawag doon. Pero yun po ang isang pagkakamali na kinasanayan na ng maraming tao. Sa totoo lang kasi, pag tinawag ka na Christian, ibig sabihin you have Christ within you. Nasa puso mo si Kristo. Kaya you are a Christian. Parang ang isang milyonaryo, hindi mo pwedeng matawag na milyonaryo kung walang milyon. Tama? Anyway, yung lahat ng mga mananampalataya noon, tinawag sila na Christian. Sa ibang translation, pag sinabing Christian, number one, you have made a choice to choose God para maging tagapagligtas mo at Panginoon. Number one. And number two, you have made a decision to change. Pagbabago. Merong pagbabago. Kasi pag sinabi mo na Kristiyano ka, wala namang nabago sa'yo, questionably po yun. Tama? Kaya po nung ako ay nasa college, first year college ko noon, may nagtanong sa akin, born again ka ba? Christian ka ba? Sabi ko, nahiya ako sumagot. Alam niyo kung bakit? Di ko mag-guarantee na Kristiyano ako eh. Kasi bakit? Meron pa ako mga practices na hindi dapat. Nakuha nyo? Naintindihan nyo? Kaya nakakahiya aminin na Kristiyano ka, pero alam ng mga tao yung gawa mo, o yung gawi mo, yung behavior mo. Praise God. So, ano pa? Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, you must be worthy of Christ. So, tatlong point lang ang susundan natin dito sa ating mensahe. Ang nilagay ko na mensahe dito ay be identified with Christ. Mamaya maintindihan nyo kung ano ibig sabihin ng be identified with Christ. Okay. Now, dito sa ating pagbabasehan, sa Matthew chapter 6, verse 24, kung meron po kayong Biblia o kaya Bible app, you can make use of it. Take advantage of the technology. Matthew 6, verse 24. Sabi rito, no one can serve two masters. Okay? Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one or despise the other. You cannot serve both God and materialism. Yun po ang ibig sabihin. Dito ang ginamit ay money. Kasi ang money ay more on the material things ang gamit niyan. So sa ibang translation po yung materialism. Bago tayo magpatuloy, hilingin natin sa ating Panginoon ang kanyang paggabay. Ama naming Diyos, minsan pa kami nagpapasalamat sa iyo because we have this opportunity that we can continue to listen to your word and learn from you. Salamat sa wisdom na kaloob mo sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, bawat isa na naandito, Panginoon, huwag mong pong hayaan na lumagpas ang oras na wala silang natututunan, na hindi sila napapagpala. Nawa, ang kapangyarihan mo ang siyang sumakop, kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. At ito ang aming dalangin, maging kaluwalhatian mo ang buhay ng bawat isa sa amin as we pray in the name of Jesus.
Amen. Amen. So praise God, praise God. Be identified with Christ. Kaya tinatawag natin na tayo ay mga mananampalataya, mga born again o mga Christian because we have made a certain decision in our life. Gumawa tayo ng isang pagpapasya. And every decision we make, bawat pasya na ating ginagawa ay crucial. Tama? Crucial. Bakit po? Pwede kasing nagdesisyon tayo doon sa on the height of our life na tayo ay sobrang masaya, nakapagpasya tayo, pero pinagsisihan natin. Meron kayong naaalala na kasaysayan sa Biblia? Nung merong party, ano ba celebration yun? Yung feast, na nandun si King Herod, at natuwa siya nung sumayaw ang anak ni Herodias, anak na babae, at nagustuhan. At sabi niya, halika. Dahil diyan, natuwa ako sa iyo kalahati. Yung ba sinabi niya, ano man hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Naalala niyo yung kwento? Binulungan ng nanay, anak, hingin mo ang ulo ni Juan. At ipalagay mo sa plato. Yun ang kamatayan ni Juan. Walang kabuhay-buhay na kamatayan. Dahil lang sa request ng bata. Dahil lang sa biglaang pagpapasya ni King Herod, anuman ang hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. So minsan napagsisisihan natin kung ano ang ating mga desisyon na ginawa. Kaya very crucial, sabi ko. But this time, ang sasabihin ko sa inyo, kung pinili nyo na maging anak ng Panginoon, na maging anak ng Diyos, na mapabilang sa kaharian ng langit, hindi kayo magsisisi. You will not regret choosing Christ to be your Lord and Savior. Amen? Sabi sa John 1 verse 12, for as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Kaya tayo napabilang sa pamilya ng Diyos, naging anak ng ating Panginoon, it is because we chose. We chose. Namili tayo na gawing Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Gusto yung basahin John 1 verse 12. Ang sabi po doon, napakaganda nitong sundan. Bakit? Nandito nagsimula ang ating identity. Di ba sabi ko sa title, be identified with Christ. At yun yung mahalaga, you are identified with Christ. Pero first of all, we must become one of His children. Sabi rito sa John 1 verse 12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Hindi tayo mga anak ng Diyos, mga pasaway tayo. Tayong lahat ay makasalanan and no one qualifies. Walang sino man sa atin na qualified para maging anak ng Diyos. But God has given us this opportunity. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na pumili, magpasya para tanggapin siya. And we did. That's why tayo ay mga anak na ng Diyos. Amen? And we belong to God's family. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak na kagaya ng isang anak ng Diyos na proud ka na, I am a child of God. Amen? Can you say that boldly na I am a child of God? Yung pwede pong ipagmalaki. Siguro kung ang tatay niyo, ang presidente, ano sasabihin niyo? Kung kayo ay estudyante, dad ko po nasa Malacanang. Hindi yung guard doon, yung presidente. You will be proud to have a president as your daddy. Diba? So, napaka-ganda na meron tayong ganoong claim. So, to those, sabi ganoon. So, napaka-importante na alam natin na to those who receive Him, to those who believed in Him, dapat alam natin, because we believe and we receive Him as our Lord and Savior, then we become a child of God. And we can boldly say, I am a child of God, because you have made your decision. So that is number one. So point number one is choice.
You have chosen. You have decided. So, when it comes to the word choice, kailangan nito ang decision. Everything that you decided, you have to choose and decide. Made a decision. You have made a deliberate decision. Talagang pinag-isipan mo. When we say deliberately, nagpasya ka para tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Deep in your heart, you know it. Alam mo yun. Pinagpasyahan mo to. Yun po ang ibig sabihin ng deliberate. Pinag-isipan, pinagplanuhan, pinag-aralan, and then you made a decision. That's why you become a child of God. And you are now a Christian. Okay. Decision or choice that we make. So, dalawang bagay yan. Every decision, bawat pagpapasya na ating ginagawa, it can make or break you. Pupwedeng yung decision na yung ginawa kahapon ay maging mabuti o masama ang magiging resulta. Depende sa kung ano ang pinagpasyahan mo. Okay, sabi rito sa Deuteronomy chapter 30, kung meron po kayong Biblia or Bible app, make use of it. Sabi ko nga, Deuteronomy chapter 30 verse 19. Si Moses ang nagsasalita dito sa bansang Israel. Sabi niya gano'n sa mga tao, basahin natin dito sa verse 19. This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life. Piliin ninyo ang buhay. Two choices. Pero si Moses na rin mismo ang nagsabi, choose to live. Choose life. Piliin mo ang Diyos. Yun ang ibig niya sabihin. Nagbigay na siya ng tip. And that is the best na ginawa niya. Sabi niya, I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Pag pinili mo ang buhay, then mabubuhay ka. But if you choose death, ay mamamatay ka. Kaya, very crucial po ang salitang choice, because you have to make a decision for yourself. Hindi ibang tao ang magdi-decide para sa'yo. Kaya ngayon, tanong ko, sino yung gusto mapunta sa langit? You have to decide. Kailangan mong magdesisyon. And from that decision, doon ka magsisimula na mamuhay. You have to choose life kung gusto mong mapunta sa langit, so that you and your family will live. Napakasarap na malaman na naiintindihan natin ang sinasabi ng Biblia. Okay. Sabi dito sa Joshua, yung sumunod na leader kay Moses, in the 24th chapter, tingnan niyo po, verse 15. Okay, sabi rito, verse 14, unahin natin. Now, fear the Lord, serve Him with all faithfulness. Ano sabi? When you serve the Lord, serve Him with all faithfulness, ng buong katapatan, ipaglingkod mo sa Diyos. Yan yung buhay na pinili mo. And you will never go wrong kapag ka ang Panginoon ang pinili mo. Okay. Sabi rito, throw away the gods your forefathers worship beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Sabi niya sa verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose. Ano sabi? Mamili ka. Choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me, ito ang naging desisyon at pasya ni Joshua. Pero sa ganang akin at ang aking sambahayan, ang sabi niya, sa Panginoon kami maglilingkod. Amen? So, being a child of God, being a Christian, you have to choose to serve the living God. Alam ba natin
na simula nung si Adan at si Eva ay nagkasala, we now live in a fallen world. Pag sinabing fallen world, yun po ay nakahilig sa masama. Ibig sabihin, yung inclination ng tao, sabi sa Genesis 6 verse 5, puro kasamaan. At ang buong laman ng kanyang puso ay puro pagkakasala at laban sa Diyos. Yan ang tinatawag na fallen world. We live in a fallen world and we are all in a fallen state. Kaya pag tumanda na tayo, nagkaedad, nagkasakit, saan papunta? Kamatayan. Fallen state. That is because of sin. Ngayon, sabi ni Joshua, choose for you this day whom you are going to serve. Mamili ka ngayon and you have to make a decision now whom to serve. Pero sabi niya, pero ako at ang aking sambahayan, I decided that me and my house will serve the Lord. Sabi niya, but as for me, ngunit sa ganang akin at ang aking sambahayan, kami po ay maglilingkod sa Panginoon. Hello, good morning po sa inyo, mga ka-YouTube, mga kaibigan dyan sa YouTube. Salamat po sa inyong panunood at nawa ay mapagpala kayong lahat. So, that is another choice we have to make. Hindi yan mahirap. Meron akong naalala na isang pastor na nagsabi, kasi meron namang mga Kristiyano, ang hirap pala mabuhay bilang Kristiyano. Sabi niya, you know, Christianity is not difficult. Naniwala kayo doon? Christianity is not difficult. It is impossible. Imposible. Bakit? You have to trust God and keep trusting God. Yung buhay mo dapat ipagkatiwala mo ng buo sa Diyos. Bakit? Otherwise, hindi mo kakayanin. And God created you that way, na mayroong pangangailangan sa Diyos, so that every time na yung sitwasyon mo, you become helpless, then you will call upon the Lord. Amen? Kaya tinuro niya, sabi, huwag kayong magtitiwala sa tao. Bakit? Ang point ng Panginoon, ang tao ay limitado sa kanyang kakayahan, sa kanyang resources. Ngayon, bukas meron yan, susunod wala na. Tumatawag na rin pala sa Panginoon. Amen? Ano ang punto niya? Sa akin kayo. Sa akin kayo tumawag, sa akin kayo umasa, sa akin kayo magtiwala. Amen? So, it is also another choice we have to make, to choose God, to serve Him. Hallelujah. Okay, point number 2. Because you are a child of God, because you are now a Christian, there is another thing that you have to make. You must be willing to change. Amen? Sino ba rito yung mananampalataya na pero ayaw magbago, gusto pa rin mabuhay sa kasalanan at sa kasamaan? Impyerno po ang daan na yan kung yun ang ating tatahakin. And God has given us this opportunity for us to choose to make a change. Okay, 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi rito, if any man is in Christ, ano sabi doon? Therefore, he is a new creation. The old things are gone. The new things are... Yun na ang nangyayari ngayon. Bago na. Binago na ang ating buhay. At sabi ni Paul sa Galatians 2 verse 20. Ano yung sabi niya? Galatians 2 verse 20. Galatians 2 verse 20. Ang isang bagong nilalang, ang isang anak ng Diyos, ang isang tumanggap na sa ating Panginoon, ang sino man na umaangkin na siya ay anak ng Diyos, iba na ang kanyang buhay. You are already changed. Sabi rito, Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. Sabi niyang ganon. And I no longer live. Ibig sabihin, once you become a child of God, once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you have made that decision na hindi na ikaw ang mabubuhay sa iyong sarili, kundi mabubuhay ka na
para sa ating Panginoon. Sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, yung buhay na aking kinabubuhay ngayon sa aking katawan, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Siya lang po ang nagmamahal sa iyo na hindi nang iiwan. Walang hugot yan, and that is the reality of God. Yan yung pag-ibig ng Diyos na hindi nang iiwan. Amen? At ang sabi niya, I will be with you until the end of this age. Sasamahan ko kayo. Grabe ang Panginoon. Kaya yung pangako ng tao, huwag kayo masyadong nagpapaniwala. Sa Diyos kayo magtiwala na yung nangako sa inyo, panindigan niya ang kanyang pangako. Otherwise, you will regret it. Mabibigo ka and you will be disappointed. Last time, sinabi ko nga na every decision, bawat hope na ating inilalagay outside of God will only bring us disappointment. Ibigay natin sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. At walang sino man na lumapit sa Diyos, sabi sa Hebrews 11, verse 6, walang sino man na lumapit sa Diyos na napahiya. God will always accommodate you. God is always ready, able, and willing to help you, to guide you, to be with you, para samahan ka. Napakabuti ng ating Panginoon. Now, yung change na sinabi ko kanina that we have to make, hindi po yan madali. Bakit? We have to do something when we make our choices. Una, we don't just change our goals para mabago tayo. Baguhin ko, kaya ang goal ko ngayon para mabago buhay ko. Mabibigo ka lang, sasabihin ko sa iyo. Number 2, magpalit kaya ako ng religion para mabago ako. Mabibigo ka pa rin. Walang itinuturong ganun ang Biblia. You change your behavior, you change your goal, you change your religion, you change your belief. That will only lead you to disappointment. Madi-disappoint ka lang. Now, ano ang sinasabi ng Panginoon? What should I do now kung gusto kong magkaroon ng pagbabago? Romans 12 verse 2. Ang sabi rito, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ibig sabihin yan? You have to change the way you think. The way you think of God, the way you think of people, the way you think of your behavior, of your character, of everything. You have to change the way you think. Yung po ang ibig sabihin ng renewing of your mind. You have to change the way you think. Baguhin mo ang iyong paraan ng pag-iisip. Kung dati ang pag-iisip mo sa Diyos ay ganito, Panginoon, kung mabuti ka, bakit ako naghihirap? Baka sabihin sa iyo ng Diyos ang sagot, huwag niyong tatanungin yan. Baka direktahin kayo ng Diyos. Naghihirap kayo, tamad ka pala eh. Dinapahiya ka pa, tama? Eh kung ano-ano pala pinagdidesisyonan mo sa buhay, tapos yan ang naging resulta, tapos sisisihin mo ang Diyos na wala namang kasalanan sa naging buhay mo ngayon. Tama? Everything is made up of decisions that we make. So sabi rito, we can only be changed by the renewing of your mind, by not conforming to the pattern of this world. Ang translation ko dyan, move out from the system. Umalis ka, lumabas ka sa sistema ng mundo. Alam nyo, maraming mga tao na hindi mananampalataya. Yung mali, yun sa kanila ang tama. At pag gumawa ka ng tama at kasama mo sila, galit sa'yo. Na-obserbahan natin yan. Sa trabaho, subukan nyo. Yung mga pabanjing-banjing sa trabaho at ikaw ay masipag at ikaw ay na-increasan, galit sa'yo. Ang tawag sa'yo, sip-sip, vacuum. Vacuum cleaner. Suso. Kung ano-anong ibabansag sa'yo, because you made the right decision and you are with God, you decided what you think is right. Ginawa mong decision ay tama at mabuti, may nagalit sa'yo. Alangan namang ang Diyos na matuwid ang magagalit sa'yo.
kundi yung mga tao na tamad. Naranasan ko po sa trabaho yan. Marami akong katrabaho na nalagpasan ko in terms of position. Bakit? Kasi gumagawa ako, hindi ako nakatingin sa, grabe ang sipag nila. Hindi, gumagawa ako, nakatingin ako sa amo ko. Ang amo ko ay ang Diyos. Amo ko rin ang boss ko, pero mas mataas ang respeto ko. Kasi bakit? Kahit hindi tumingin sa iyo ang boss mo, gagawa ka faithfully. Hindi ka papasok ng late at lalabas ng maaga. Yung mga mareklamo, late nang pumasok, ang aga pang umuwi. Di pa nag-time, nagliligpit na, naglilinis na ng kanyang workplace. Tapos pag nagalit ang boss, magagalit din. Wala tayong katwiran pag gumagawa tayo ng masama. We deserve to be punished. We deserve punishment pag tayo ay nagkakamali. Duman ako sa ganoong point na sabi ko, Lord, ako nga yata ang mali. Parusahan mo ako ayon sa kasalanan ko. Di ko alam kung nagagawa niyo ng ganon. Ganon ako kabold, manalangin sa Panginoon. Parusahan mo ako kung ano marapat sa akin. Tutal, ikaw naman may hawak sa buhay ko. Gawin mo sa akin as you wish. Hindi ko magagawa yon boldly kung wala naman akong maigagarantiya. Kung liko ako, di wala. So you have to make a decision to change. So do not conform any longer. Kasi dati pansinin niyo yung salita na ginamit, do not conform any longer. Ano ibig sabihin nun? Dati kasi, kaysa natin ang sistema ng sanlibutan. Sabi nga, nung narinig ko, nakasama ko sa trabaho, nung ako ay nasa Baghdad, ang sabi niya sa akin, kung nahirapan ka, ikaw lang gumagawa ng tama, do what the Romans do. Ito ang karamihang sinasabi ng tao na akala nila ay tama ang sasabihin sa iyo. Majority, yan ang ginagawa. Yan na rin gawin mo. Tama ba yan? Hindi po tama yan. Kung majority mali ang ginagawa at ikaw hindi, ikaw na lang ang hindi sumasang-ayon, sasabihin, makiisa ka naman. Hindi ka pwedeng makiisa, mag-compromise bilang isang mananampalataya. Manindigan ka at panghawakan mo ang katotohanan sa pamagitan ng iyong tamang pananampalataya sa Diyos. Naranasan namin na sa kumpanya na dati pinapasukan ko, nagkaroon ng krisis noon. At yung mga tao, talagang desperado sila. Nakita ko yung lagayan namin ng mga basura, ng mga metal chips. Sabi ko, ang daming pakete ng noodles. Ang daming basyo ng sardinas. Sabi ko, may krisis pagka ganito. Alam nyo naman yun, kasi ang isang sardinas na pagdadalawang ulaman niya ng tao pag nagtitipid, pinapagkasya. So pag nakita ko yung ganoong mga palatandaan sa isang trabaho, sabi ko merong krisis, may kahirapan. So beginning January, nag-umpisa na akong manalangin. Yearly kasi, tumatanggap ako ng bonus na 10,000. Taon-taon yan. Walang palya yan. Sabi ko, Lord, may krisis at hindi lingid sa iyo yan. January pa lang, nananalangin ako. Lord, sabi ko, kahit na wala akong increase, basta yung level ng aking bonus, ganun pa rin. Sinabi ko sa aking mga tao, good morning. Good morning, Insan. Okay. So, sabi ko doon sa aking mga tauhan, ipagdasal natin ang sitwasyon. Bakit? May krisis nga Papayag ka ba nang kinakain mo lagi sardinas at noodles para lang mapunuan ka? Lumagpas ka lang? Abutin mo niyan, arthritis. Puro dilata. Nakatipid ka nga. Nagkasakit ka naman. Mas mahal ang gastos kung ikaw ay magkakasakit. So, the wisest thing to do is, what? Pray. Bring it to God. Dalhin mo sa panalangin. Di ko akalain na yung isa nagalit sa akin.
Meron ako mga tauhan na mga close sa akin, nagsumbong sa akin, "Uy, alam mo, sir, si ganito." Ganun ba? Sabi ko, wala namang masama sa sinabi ko. Ano ba ang problema niya? Sabi raw sa kanya, bakit daw parang sinasabi ko na hindi siya marunong manalangin? Ang labo, no? Ang kitid, ano? Ang sabi ko, manalangin tayo dahil merong krisis, dalhin natin sa Panginoon. So, hinayaan ko lang. Ganun yung kanyang pakiramdam, ganun yung kanyang assessment sa sinabi ko, na nasaktan siguro. Bakit? Alam nyo naman, ang pride, pag umiral, ayaw niya na tinuturuan, ayaw niya na pinagsasabihan. Di umikot yung panahon, dumating ang Disyembre, eto na. Ano kaya may bonus? Ako, nung nakita ko na may mga dinala ng grocery, may dinala ng mga bigas doon sa kumpanya, sabi ko, magandang palatandaan ito. May bigas, may grocery. Di ako tuwan-tuwa, pero yung iba kinakabahan. Yun na nga yung nangyari. Yung kinatatakutan nila, nangyari. Pagdating ng January, tanungan. Sabi niya, kumusta ang nyo, bonus nyo? Binawasan nga tayong lahat Alam nyo kung bakit ako masaya? Hindi ako masaya na binawasan sila. Masaya ako na kakampi ko ang Diyos. Bakit po? Dapat wala akong dagdag sa bonus. Alam nyo ang nangyari? Nagkaroon ng increase, nagkaroon ng crisis, ako nagkaroon ng increase. Amen? Silang lahat binawasan ng bonus, ako dinagdagan ng 10,000. Amen? Walang imposible sa Diyos mo at sa Diyos ko. Palakpakan natin ng Panginoon. Ganyan siya kabuti. Kaya nga, minsan ang tanong ko sa mga Kristiyano, ano ang dahilan mo para lumayo sa pananampalataya sa Diyos? Ano ang dahilan mo? Bakit ayaw mong magpatuloy na maniwala sa Diyos? Wherein nakikita mo kung ano ang ginagawa ng Panginoon. God is only doing all the things which He knew is the best for you. Walang ibang inisip ang Diyos kundi yung ikabubuti mo at yung best para sa iyo. Amen? Bakit? Mahal ka ng Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. Lahat po kayo ng mga nakikinig dyan, nanonood. And thank you for watching. Salamat po sa inyo. So, sabi ko rito kanina, there must be a decision to make. We have to move out from the system of this world. We must be willing to change. Dapat pahayag tayo na magkaroon ng pagbabago sa atin. Renewing of your mind means changing the way you think, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, ito yung mga changes na dapat natin gawin. You have to change your mind towards God, towards sin. Dapat tama yung pananaw mo sa kasalanan. Kung ang kasalanan ay kasalanan, that should remain sin. Tandaan natin. Change your behavior. That is changing the way you think towards your neighbor. And you now begin to love them. And towards yourself. You are a child of God and you should see yourself the way God sees you. Ito po, napakahalagang sasabihin ko ngayon. Minsan tayo ng mga Kristiyano, mga anak na tayo ng Diyos, pero ang liit ng tingin natin sa ating sarili. Hindi ko yata talaga kaya. Ha? Ginawa ka ng Diyos with your full potential. Ginawa ka ng Diyos na mayroong kakayahan. Amen? Sino dito ang walang kakayahan? Kung napanood niyo si Nick Vujicic, sino sa inyo nakakakilala? Walang kamay, walang paa, talo ka pa? Talo pa ako? Ang galing niya lumangoy. Iniisip ko, paano niya nagagawa yun? Ang galing niya mag-roller skate. Ang galing niya ihagis yung telepono, shoot dito sa tenga, sabay ipit, ganyan. Ang galing niya magbukas ng Biblia. Tayo, inaamag na ang ating Biblia.
Walang nagbubukas, kompleto ng kamay, may paa, may nguso para ipambukas. Saan tayo madalas nagbubukas? YouTube, Facebook, TikTok. Ano nangyari? Corrupted ang ating isip dahil sa ating mga pinapanood at ginagawa. And that is another decision we make. You must be identified with Christ. Tama? When you believe that you're a child of God, you must be identified with Christ. Panindigan natin yan. Huwag nating ikahiya. Ano ang sabi ni Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Because the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Romans 1 verse 16, yan mismo ang sinabi ng Panginoon. Ako hindi ko kinahihiya ang salita ng Diyos because it is the power. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang mga tao. Una ang mga Griego at ang mga Hudyo. So lahat ng naniniwala sa salita ng Diyos, the possibility is for them to get saved. Kaya hindi niya kinahihiya. Tayo, sis, Brad, mag-share ka ng salita ng Diyos. Ayoko, hindi ako marunong, nahihiya ako Natatakot ako Bakit? Wala akong alam. Ano alam mo? You have to read the Word of God. Kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. We will never learn without reading, without listening. Buti ngayon, nakakapakinig kayo. But what about, eto pala sinabi ng Panginoon. Amen? Mahalaga po yun. And that is another choice. We must be identified with Christ. Because once you become a child of God, you are no longer living for yourself. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. You are to considered crucified with Christ. Galatians 2 verse 20. For I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Ang tanong, yun din ba ang nangyayari sa iyo na si Kristo ang nabubuhay sa sarili mo? Amen? Napalitan na ba yung dati nating buhay? For if anyone is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5 verse 17. Point number 3. Ano yung point number 1? Choice. Number 2 is change. Number 3 is challenge. We must be worthy of Christ, and whether we like it or not, you will face challenges. Sa ayaw at sa gusto mo, magkakaroon ka ng problema. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magkakaproblema ka. Tanggap ba natin yon? Tanggap ba natin yon? Magkakaproblema tayo? Asa na mga kausap ko? Whether we like it or not, magkakaproblema tayo. Ngayon pa lang, handa na natin ang ating sarili. You must accept a challenge. Because you are a child of God. You are a believer of Christ. You are a follower of Christ. You are a Christian. You must accept challenges. And that is point number 3. As a follower of Christ, you must be willing to accept challenge. Alin challenge? Matthew 10:38, sabi rito, and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. You have to choose. Tingnan niyo po, Matthew 10:38. It is another decision to make. To take up your cross and follow me. Gusto mong sumunod sa Panginoon, pasanin mo sarili mong cross. Now, ito po ang hindi naiintindihan ng marami. To take up your own cross means, sulat niyo po, to be identified with Christ. Yung hindi mo siya dapat ikahiya. Being a child of God, you must be bold enough to express that you are a child of God, you are a believer of Christ, you are a follower of Christ. You must be identified with Him. Halimbawa, dito sa grupong to, biglang may pumasok diyan sa pinto at nagtanong
Sino sa inyo dito ang anak ng Diyos? Papatayin ko. Sino ba sa inyo ang unang aamin? Ano? Hindi ako, ha? Di ba? Doon po nasusubok ang ating pananampalataya sa Diyos. When you are bold enough and you can brag for yourself na I am a child of God. Bakit? Gusto mo akong patayin? Go. Amen? Ganon ka bold. Alam niyo, tingnan niyo si Paul, kung inyong maalala, in Philippians chapter 1, he was in prison nung sinulat niya ang letter na to sa mga taga-Pilipos. At ang sabi niya, naging favorable, naging maganda pa nung ako ay nakakulong. Bakit? I have shared the gospel within, doon sa mga nagbabantay sa kanya. At maraming mga mananampalataya na kalalakihan, kababaihan ang lalong lumakas ang kanilang confidence because of what Paul did in prison. Hello, Harold. Marami ang na-encourage sa ginawa ni Paul. Kaya ang sabi niya sa Philippians 1 verse 21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sino ba sa inyo ang gusto nang mag-gain? Wala pa. Gusto pa natin to live is Christ. To accept the challenge na kahit nasa kulungan, wala siyang pinapalagpas na opportunity. He accepted the challenge to proclaim the gospel inside. Hallelujah. So yun din sa atin, that is point number 3. Challenge. We have to make or accept a challenge. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari yan, darating yan sa'yo. At unavoidable ang mga challenges sa buhay. Naniwala kayo doon? Unavoidable. Hindi nyo maiiwasan eh. Tama? Sabi rito, and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Kung hindi mo kayang i-identify ang sarili mo na ikaw ay na kay Kristo, ano ang sabi dito? You are not worthy of Christ. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. At kung hindi ka karapat-dapat sa Panginoon, wala kang lugar sa langit. Amen? Hallelujah. Sana po naiintindihan natin. Sabi niya rito sa Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. That is being identified with Christ. Sa kahihiyan, kahit nakakahiyang gawin ang mag-share ng salita ng Diyos, do it so that you can be identified with Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mo kinahihiya ang salita ng Diyos. Bakit? You too can be an instrument for the salvation of many. Meron akong nasiran yung asawa ng bayaw ko. Sa kanya ako nag-share doon sa babae. 10 years after, nakakilala sa Panginoon. Then sumunod yung kanyang asawa. Sumunod yung kanilang mga anak. At ngayon, isang pamilya silang uma-attend ng church. It is because of the gospel. Kung nahiya ako na mag-share, dahil sino naman ako, wala akong karapatan kung titingnan mo yung aming standard ng pamumuhay. Ang layo. Pero malakas ang loob ko because this is the truth and I believe this is the power of God, the Word of God, the gospel. Napakahalaga. And it is a challenge for me. Challenge din ba sa inyo yan? Opo. Nati-challenge ako kasi mahiyain talaga ako. So, how can I share the gospel to other people? You must deny yourself. Take up your cross and be identified with Christ. Otherwise, you are not worthy of Christ. Then, the number 4 and last, commitment. So, point number 1, choice. Number 2 is change. Number 3 is challenge. Now, commitment.
Being a child of God, we must be committed to whom we give our life, to whom we surrender our life, to whom we trust our life. Kanino yun? Sa ating Panginoon. Commit yourself, commit your life to God and live for Him. Ito yung sinabi ko kanina in Philippians 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. At nakita natin na nung si Paul ay sinulat ang letter na yan, siya po ay nasa kulungan. What had happened to me, referring to his imprisonment, that it has served to advance the gospel. Sabi niya, yung kanya daw pagkakakulong, because he was sharing the gospel, nagalit sa kanya ang mga Pariseo, siya ay ikinulong, at yun ang dahilan ng kanyang imprisonment. Pero sabi niya, it served to advance the gospel. So verse 14, Philippians chapter 1, and because of my chains, sabi ni Paul, most of the brothers and sisters have become confident, meaning they have become bold in sharing the gospel. They have become bold in proclaiming the gospel. They have become confident in the Lord. At ang sabi rito, and dare all the more. Ano ba yung salitang dare sa Tagalog? Nangahas sila. Nangahas sila na gawin ang kanilang bahagi bilang mga disciples. They took the challenge. Nangahas sila because they were committed to proclaim the gospel without fear. Yan ang sabi ni Paul. They all dare more and more to proclaim the gospel without fear, nang walang katakot-takot sa kanilang mga puso. And as I end, Paul has totally committed his life for Christ, that even in prison he has proclaimed the gospel. His reason, for me to live is Christ and to die is gain. My question, are you committed to Christ? Have you made that decision? To live for Christ, to die is gain. Our lives must be identified with Christ, who is our Lord and our own Savior. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And as we close, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, minsan pa nagpapasalamat kami sa iyo for giving this opportunity to all of us, being your people, being your children, being your child. We thank you, God, for this opportunity, and we thank you for your word, for the wisdom you have taught us this morning. Thank you, Lord God, napakabuti mo. Ikaw ang palagi nagpapaalala, nagtuturo sa bawat isa sa amin to live being identified with you. Maluwalhati ka nawa sa buhay ng bawat isa sa amin. At ito ang aming dalangin sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. God bless you all.